Kapampangan Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Grabe na naman ito mga kababayan. Good news na naman ang ginawa ng Qatar sa Pilipinas. No? At syempre, no, bago yan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, sa lahat na viewers natin, at syempre sa ating mga OFW dyan. So napaka-good news na naman po ang ginawa ng UAE mga kababayan sa Pilipinas. Biruin nyo yan. Ha? Ilang bisis na po ito ginawa ng UAE sa Pilipinas, ang pagpapalaya sa mga nakulong na mga Pilipino. Dahil yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At dahil dyan sa matibay na ugnayan ng UAE at ng Pilipinas. At siyempre sa tiwala ng UAE Pilipinas at sa administrasyon ng PBBM. Kasi makikita kasi natin sa ating Pangulo na talagang ang Pangulo natin, mga kababayan, ay talagang open sa pakikipagkaibigan sa iba't ibang mga bansa. Ganyan naman po dapat no? Kailangan kapag kamaliit ka na bansa, no? Kailangan kaibiganin mo ang lahat na bansa, lalo na yung mga matataas at mga mayayaman na bansa. Yan ang hindi nila alam sa mga nagdaan administrasyon na ginagawa ni PBBM ngayon. Tingnan nyo naman, nakikilala na tayo sa buong mundo. Napapabilib ang ibang mga lahi sa ginagawa ng administrasyon. Pagpataas ng ekonomiya. Diba? Makikita natin, napakataas ng ekonomiya natin mula nang maupo na si PBBM. Nabagsak ito nung past admin. Nakakapagbayad pa ng utang ng Pilipinas. So, makikita natin sa kanya na talagang porsigido siya sa kanyang pangarap sa Pilipinas na maiako nito ang bansa natin muli. Nga lang kasi may mga kababayan tayo na hindi naniniwala, lalo na yung mga nasa kabila, bawat salita na lang ng administrasyon pinagtatawanan ho nila. Nakakala nila, no? Parang wala nang nagagawang tama ang administrasyon pag tumawa yung mga to. Pero walang talo rito. Sila ang pagtatawanan ni PBBM. Alam niyo kung bakit? Kasi si PBBM, ginagawa niya ang trabaho niya. Ginagawa niya ang tungkulin niya bilang presidente. Pero yung pinagtatanggol nila, nako, wala rito sa Pilipinas. O anong ginagawa ngayon ng BP natin? Nandito ba sa Pilipinas? O anong mga proyekto na ginawa ng BP? Wala. O ito mga kababayan, hindi tayo fake news. UAE galing yan Ayan Isang patunay na matibay na ugnayan, no? Ni PBBM nagpapasalamat sa leader ng UAE sa pagpapalaya ng 115 na Pinoy. O biruin nyo, 115 na Pinoy ang napalaya sa bansang UAE, mga kababayan. Hindi masaya ang pamilya nila. Biruin nyo yan, 115. Ilan yan ngayon pamilya? 115 pamilya ngayon ang natuwa. Dahil napalaya ang kanilang mga kamag-anak o asawa na nakulong dyan sa UAE. Napaka-good news. At siyempre, malaking bagay para ito sa mga pamilya na nag-aantay sa kanilang mga kamag-anak o asawa na nakulong sa UAE na ngayon ay nakalaya na. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay UAE President sa pagpapatawad sa 115 na Pilipino na bilanggo ngayon, Ramadan. Ayon kay PBBM, ipinapakita na ang hakbang na ito ang matibay na ugnayan at pagkakaibigan ng Pilipinas at ng UAE. Ayan diba? Nakikita natin talaga na si PBBM talagang pinagkakatiwalaan na ng iba't ibang mga leader sa iba't ibang bansa. Tayo naman, diba? Yun lang po. Sa lahat natin mga kababayan, dapat makita din nila yan. Hindi na puro lang paninira ang kanilang nakikita. Puro fake news. Di ba?
O, na fake news kayo dun sa mga fiddler vlogger na yun, ha? Fake news fiddler vlogger na pinatawag sa TRICOM. Naniniwala pa rin ba kayo doon? O, kayo na lang pinagluloko nila. Kayo naman, nagpapaloko pa. 'Di ba? Kahit ano pa sabihin nila ngayon, inamin na nilang fake news sila. Kasi wala silang ebidensya eh. Wala silang maipakita na ebidensya. Na totoo ang kanilang mga binilag. Namin nila mismo fake news sila. At nagseminar pa sila sa China. Pero kayo naniniwala pa rin. Oh. Kaanuhan na yan. Iba na yung ano na yan. Hindi na ho yan, talagang malala na ho ang sakit ninyo. Inamin na mismo nila na fake news sila pero naniniwala na kayo. Naniniwala pa rin kayo. Aba, malala na ho yan. Yung fake news na yan. Malala na po yung condition nyo pagka ganun. Diba? O ito, may paparinig pa ako sa inyo para talagang hindi tayo bias. Pakinggan naman natin yung report ng media ngayon. O, ito, pakinggan nyo to. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates kasunod ng pagbibigay ng clemency sa higit 100 Pilipinong nakakulong doon. Ayon kay Pangulong Marcos, refleksyon ito ng matibay na pagkakaibigan ng dalawang bansa. O, narinig nyo ha? So, disim lang din ang sinabi ko kanina. Pero nirinig ko sa inyo, ayan, isinishare ko ito sa inyo. Siyempre, kalat na ito sa social media. Hindi lang sa mga vlogger, kundi sa mga mainstream media. May balita na rin ito. Ito nga yung isa eh. Sinishare ko sa inyo para makita nyo na totoo ito, hindi tayo fake news. Kasi mahilig kasi yung iba dyan sa fake news, kahit may pinapakita ka na, sinasabihan ka pa rin fake news. Diba? Pero doon sa mga walang pinapakita na ebidensya, naniniwala sila na laway lang ang pukunan. Diba? Doon sila naniniwala. So, kita nyo naman, narinig nyo naman. No? Yun ay tanda ng matibay na relasyon ng Pilipinas at ng UAE. Diba? O ito, tuloy natin. Pinatawad ng Pangulo ng United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang 115 Pilipino na nakapiit sa UAE. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., direktang nakipag-ugnayan ng Embahada ng UAE sa Department of Foreign Affairs, Office of the Middle East and African Affairs para ipaalam ang pagpapalaya at magandang balita sa harap ng pagunita ng Ramadan. Kasi huling araw ngayon ng Ramadan. Diba? 31. Oh. So parang nagbigay ng itong ating UAE kasi nga mga kababayan, ito'y katapusan na ng Ramadan. So binigyan niya ng pagkakataon na makalaya itong mga Pilipino. Good news na tinanggap kaagad ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong good news na balita mula sa UAE, mga kababayan. Ito po mga kababayan, noong 2024, di ba? Meron pong 143 ang napalaya at 220 naman ang nabigyan ng pardon. So, hindi lang nitong 2025. Noong 2024 po, meron ding nakalaya. Di ba? Sa pamumuno ng administrasyon ni PBBM yan, mga kababayan. 'Di ba? Napaka-good news talaga ito para sa mga magulang, pamilya na nag-aantay ngayon sa kanila. Tuloy natin. Tatanda ang nakaraang taon sa pagdiriwang ng Idil Adha. 143 Pilipino ang pinalaya, habang 220 Pilipino rin ang binigyan ng pardon sa mabansang pagdiriwang ng UAE. Ayan siguro naman masaya na rin kayo dito. Siyempre, pag may bumatikas pa dito sa nangyaring ito, mga kababayan, wala na. Iba na talaga yung sakit nyo yan. Mahirap na po yan. Wala na hong gamot yan. Kung nakalaya sila, pasalamatan natin. Salamat sa Panginoon dahil makakauwi na ang mga kapwa nating Pilipino na nakakulong doon sa UAE. 'Di ba? Pasalamatan natin ang bansang UAE. Siyempre, ang Panginoon na rin
na dininig itong mga panalangin ng mga pamilya na nag-aantay. Nag-aantay sa kanila. Yung mga kamag-anak. Dapat pasalamatan natin yan. Hindi na babatikosin pa natin kung ano-ano pagsasabihin natin sa administrasyon. Dapat magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo. Antay ka man, pro ka man. Dahil kapwa natin Pilipino yung nakalaya. Pero yung nakulong doon sa Qatar, mga kababayan, kung mag-file ng kaso itong Qatar, makukulong po sila ng 3 taon. So yun po, zero remittance. Tuluyan na zero remittance. Yun kasi yung challenge, zero remittance eh. Noong 28 din po ng Marso yun inaresto kasi nag-rally sila doon na alam naman nilang bawal. Tuloy natin. Pinaabot ni Pangulong Marcos ang taus-pusong pasasalamat ng Pilipinas sa pamahalaan ng UAE. Refleksyon anya ito ng espesyal na partnership at matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Salamin ng pagkakaibigan at respeto ni Pangulong Marcos at Sheikh Mohammed sa isa't isa. Ganun kasi, kung may respeto ang isang namumuno, malaki ang respeto niya sa sarili niya at sa ibang mga tao, kahit dito sa ating mga Pilipino, kahit kaliwat kanan na ang mga paninira, kaliwat kanan na ang siraan sa kanyang administrasyon, binabakbakan na sa binabakbakan, sinasabihan na nga siyang adik, pero nandyan pa rin yung respeto niya sa mga ibang Pilipino na ganyan mag-isip, yung mga lagi na lang mukhang bibig, bangag, adik, diba? So, dyan pa rin yung respeto niya. Kasi, yung Pangulo natin, pag tiningnan natin, hindi sila pinapansin kasi ang Pangulo natin, hindi siya bangag eh. Ba't niya papansinin yung mga taong bangag na nagsasalitang bangag? Kasi sila talaga ang totoong bangag. Kasi sila yung nagsasalita niyan. Ibig sabihin, naranasan nila yan. Si PBBM, hindi nga nagsasalita, hindi nga nagmumura, wala nga tayong narinig na inargabyado o sinaktan ni PBBM. Diba? Ganyan ang totoong hindi bangag. Pero yung mga nagsasalita, adik bangag, yun talaga sila. Kasi alam nila yan eh. Naranasan nila yan eh. Yun talaga yan. Sila talaga yung totoo na gumagawa ng ganyan. Ibinabato lang nila sa administrasyon. O ngayon, balik sa kanila. Sino ba ang nakakarma? Si BBM? Hindi. Kahit anong paninira ninyo, kahit anong gagawin ninyong paninira kay BBM, hindi nakakarma si BBM kasi hindi niya gawain. Kayo ang nakakarma. Iyon. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.